Magandang gabi, Kaliyat Americans. Welcome back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? Nandito na naman nga po ako, si Gandara, na inyong Kaliyat Americans na maghahatid sa inyo ng mga latest update and the fresh happening single po sa TVJ and the Legit Americans. Kaya nga, huwag na po nating patagalin pa. Ang mainit nga po nating update ngayon ay pumapatungkol po dito no, sa kabila sa mga kaganapan na sa G Sagedli nila Yorme and Buboy Villar ng Tape Inc. Kasi medyo matagal-tagal na rin pero until now hindi pa rin po nakaka-move on ng mga tao. Until now talagang fresh pa rin sa isipan po ng mga tao na ang tunay na Itbulaga ay walang iba kundi po ang TVJ and the Legit Americans. Hindi naman talaga yan basta-basta mawawala, lalo na nakatatak na po sa kamalayan ng mga Pilipino na pag sinabing Itbulaga is TVJ. And until now ay napapahiya pa rin po ang kabila. So matagal-tagal na rin po silang nag-GG sa Gedli. Ito po ay pinopromote na rin ng mga articles, mga tabloid, tapos ng GMA Network, ibinibina din na ang tinulungan ni Yorme, ganito, ganyan. Isang tricycle driver, construction worker, may kapansanan, senior citizen ang tinulungan ni Yorme sa G Sagedli. Yan yung mga kadalasan pong headline. Hindi lang po sa articles, kundi talagang ibinabalita po ito ng GMA Network. So, minsan may napapanood din po, naka-upload sa YouTube. Pero, yun nga, after all of this effort na pagpopromote ng GMA 7, nananatili, na TVJ yan sigaw ng taong bayan. Yan ba yung sinasabi nila na huhupa din? Nalala niyo po ba yung interview ni Jan Holoskos na huhupa din yan? Kalaunin masasanay din ang mga tao. Nasaan kaya doon yung masasanay ang mga tao? Tayo nga po, hindi po tayo masanay-sanay sa pagmumukha po ng mga nakuha nila ng mga bagong host. The best pa din talaga ang mga Legit Americans, lalong-lalo po sila Mayor Jose, ang mayor ng buong Pilipinas. Ang Jowa Pau, sila Main Mendoza, La Raisa, yung mga taong gustong-gusto po nila na sipain at tangkalin. Pero bago pala tayo magpatuloy ka, OG, pasalamatan po muna natin ang mga nandito ngayon na nakikinig po sa atin, nakatambay sa ating YouTube channel. Thank you po sa pagparito at pakikinig. Maraming salamat sa inyo pong pagsuporta. At ganun din sa mga bago lang dito sa ating channel na napadpad po dito. Maraming salamat kung kayo until now nandito pa din at nakikinig sa atin. At kung hindi ka pa naman nakasubscribe, maaari mong pinutin ang subscribe button and notification bell para maging updated at una ka sa nilalabas nating mga balita. And sa masusugid po natin taga-subaybay, shoutout nga po natin ang ilan sa mga masisipag po nating mga komentor. Shoutout nga po dito kay Miss Annabella Paez. Ayan, na magandang gabi sa iyo. Sabi niya dito sa kanyang komento, hindi na kailangan daw pong i-prove ng TVJ ang galing at popularity nila. Kasi alam naman daw po nating lahat na walang sino man daw po ang makaka-overpower sa kanila. Totoo po yan. Kaya nga po ay tinagurian na hari po yan ng tanghalian. And siguro paglipas pa po ng mga panahon, hindi na po mawawala pa or maaalis pa sa kanila ang trono po na ito. Ano man po ang mangyari pagdating ng panahon. Kayo po ba guys, ano ang inyong say or masasabi hinggil dito? Samantala, magandang gabi and shoutout din naman nga po dito kay Serbian Valerio. Ayan. Sabi
post dito sa kanyang komento ay papaano daw po aangat ang Itbulaga ng kabila, kinuha ba naman daw po nila ang mga trying hard na mga host, na sila Sustento King. Grabe nga naman yon. Ang taong gasol, nako, hinay-hinay, baka po mamaya may mag-iyak na naman ka, OG. Alam niyo na, lagi pong pa-victim, kala mo, mas higit sa TVJ, sila po yung victim, kaya lagi pong humihingi ng simpatya sa mga tao. Yung ilan naman, nauuto, mabilis mapaikot at mabilog ang mga ulo. Nakalimutan na po kung ano yung nagawa po ng Tape Inc. dito sa mga dati po nilang empleyado. Samantala, ayon naman dito kay Sir Haynes Trinidad Channel. Ayan, magandang gabi din po sa iyo. Thank you so much sa pagsuporta at pagkukomento. Nakakatawa naman na di naman lahat gagawing regular. Mabigat din magsweldo sa mga double cards. Saka magkakagulo-gulo sa stage kung sobrang dami na. Okay lang yan okay lang yung dami nila ngayon. Yung iba, pasingit-singit na lang muna kasi nag-uumpisa pa lang naman ang TVJ Productions. Nag-a-adjust pa sila. So, dagets po natin ang punto po ninyo, and natumbok nyo naman ang nais nyo pong iparating. Hinggil po ito na sa mga guest host, nag-guest minsan po dito sa TVJ E80 show. Kagaya po nitong si Camacho. Na kung saan ay merong nagsasabi na gawin na raw po itong regular na double cards. Pero mahirap nga pong ipagsiksikan sa ngayon, lalo na kung hindi naman po kinakailangan nila ng host or babagay pong segments, kumbaga. Mahirap nga naman na maging display na lamang po ang ilan. Kaya yung ganyang bagay ay pinag-aaralan din po kahit papaano. Para hindi magmukhang display, OP, di ba? Parang ang saklap naman po. Ang hirap naman kung yung mga kasama po nila ay nau-OP na lang. At walang magawa kundi nandun lang, nakatayo, di ba? Pero malay nyo naman, di ba? Mayroon pong nakaplano ang TVJ. So, hinay lang po muna, hinay-hinay. Ang importante naman po ay nabibigyan pa rin po ng pagpapahalaga yung mga taong alam po nila na solid ang pagsuporta sa kanila. So yung pag-guest na ganito ay napakalaking bagay. Lalo na sa hindi lamang po basta mga audience, kundi talagang solid na taga-suporta. Samantala, pag-usapan naman po natin ang tungkol dito sa mga kaganapan sa Gisa Gedli. Na kung saan sabi nga po dito sa article, lagi pong bossing ang sigaw or ang isinisigaw ng mga tao nang dumayo sa Barangay Rosario, Pasig City, Sinesco at Abubay Villar para sa portion ng Gisa Gedli ng Itbulaga. O di ba parang ang sakit naman po na kayo yung nasa harapan pero ang isisigaw po ay bossing. Ibig sabihin lamang ay talagang wala dun yung pagtanggap. Until now ay ang Itbulaga pa rin para po sa taong bayan ay sila bossing or ang Tito Vic and Joey. Gaano po yun kasakit para po sa kabila? Malamang po niyan ay talagang tumutusok po sa kanilang mga puso yan. Biruin mo, nakaharap po sila tapos iba yung hinahanap. At chini-cheer. Anyway, actually nga daw po, pagbaba pa lamang nila ng van at bago pa man makalapit sa mga tao, ay sumisigaw na ang mga ito ng bossing. Pero dinedma ng tandem ang sigaw ng mga tao, tuloy-tuloy lang sila sa paglalakad. Ayan, syempre kapag dinedma po nila yan, trending na naman po sila, mabuti ba sana kung magandang balita. Pero nagte-trending sila sa pangbabatikos. Kagaya nung nangyari sa ginawa pong pagdedma ni
Buboy Villar sa isa pong matandang tinanggalan po niya ng mic. Si Yorme, nung sinigaw ang Legit Lubricants po kami, pag may mga ganyang eksena, tumatalikod. Di po ba napakabastos? So, dahil siguro, ayaw na po nilang mababatikos at mababash, tuloy lang sa kakapalan ng pagbumukha. Haharap pa rin para lamang makuha po ang loob ng mga tao. Napansin nila ang kumpulan ng mga tao, may palaro pala ng isang organization. Hinanap nila ang organizers, nagpa-boxing sa barangay. Tiempo kasing nagdiriwang ng kapistahan sa nasabing barangay at may palaro ng mga oras na iyon. At para matigil na ang pagsigaw ng mga tao, nako, eto na, talagang gagawa sila ng paraan para itigil ng mga tao ang pagsigaw. So, nagpabida ang mga ito. Namigay raw po ng cash and prizes. Sabi dito, agad daw pong kinuha ni Buboy ang microphone na ginagamit sa palaro at nagpakilala sa mga tao. Namigay ang dalawa ng cash prizes at nag-sponsor pa ng palaro na basagang palayok. Muling nagsigawan ng bossing-bossing, nako, ay talagang ayaw pong tumigil ng mga tao. Isa pong malaking panunupalpal po para po sa kanila ito, no? Harap-harapan po silang binabastos. So, ang mga tao sa barangay at doon na nagsalita si Yorme ng bossing talaga, sabay tawa. So, kunyari, manhid, kunyari, okay lang, at a sense of humor, pero ang totoo po niyan ay nasasaktan po sila. Yun naman kasi talaga ang katotohanan. Bossing talaga ang nakasanayan ng marami na pinapasalamatan po nila sa Itbulaga. So, nakakaloka raw. Hindi pa rin talaga maalis sa isipan ng tao ang mga dating host like Bossing Vic Soto ng noontime show at mukhang tanggap naman ito ng bagong host. Tinatawanan na nga lang nila ito. Syempre, alam naman pong magwala sila doon. Mas lalo po silang hindi nagustuhan ng mga tao. Ganun talaga ang gagawin po nila. Ano pang ine-expect ng mga ito? Papagalitan ni Yorme yung mga taong bayan. Pag nangyari yun, nako, ewan ko na lang po kung saan sila pupulutin. Anyway, tuloy nabuhay ang bashers ng Itbulaga. Sa TikTok at Facebook nga ay marami naman ang nambabash sa EB dahil sa insidenteng ito. Kaya mga kodyan ang inyong masisay hinggil po dito. Pa-comment lang po sa baba and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.